Deportation daw ang pinakamabilis na proseso para mapauwi si Zaldico ayon sa isang international law expert. Ang abogado rin ng dating kongresista abay hindi pa raw makumpirma ang nangyari sa kanyang kliyente. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Nananatili pa sa Immigration Detention Facility sa Prague, Czech Republic si Zaldico ayon sa DILG. Walang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, kaya hindi pa malinaw ang magiging proseso ng gobyerno para mapabalik siya sa bansa matapos maaresto dahil sa kakulangan ng travel documents. Pero ayon sa international law professor at San Sebastian Graduate School of Law Dean na si Atty. Rodel Taton, posibleng ipa-deport si Ko dahil naaresto siya sa paglabag sa immigration laws. Mas mabilis itong proseso na ito kasi nga ito ay administratibo lamang at hindi siya court-based na proseso, no? And there may be other aspects na pwedeng gawin din with the help of diplomatic cooperation with Czech Republic kung saan ang Philippine authorities will make sure that the transfer will be safe. And kung walang extradition treaty, bilateral cooperation can really facilitate this deportation. Posible rin daw nakasuhan ng Czech Republic si Ko dahil sa illegal entry. Tumanggi munang magbigay ng komento ang legal counsel ni Zaldico. Ayon kay Atty. Ruy Rondain, wala pa silang kumpirmasyon na nakukuha kaugnay ng pagkakaaresto sa dating kongresista. Si Ko ay kabilang sa mga sinampahan ng kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y 289 million pesos substandard na road dike project sa Oriental Mindoro. Ang naturang proyekto ay kinontrata sa SunWest Incorporated na pagmamay-ari mismo ni Ko. Walang piyansa ang kasong malversation na isinampa ng Ombudsman kay Ko at gumugulong na ang pagdinig nito sa Sandigan Bayan 6th Division. May hiwalay naman na reklamong plunder na kinahaharap si Ko sa Department of Justice kaugnay pa rin ng flood control scam. Bago mahuli sa Prague, may warrant of arrest na si Ko at kanselado na rin ang kanyang pasaporte. Idineklara rin siyang pugante ng Sandigan Bayan 5th Division. Si Ko ang isa sa mga nadidiin sa flood control scandal dahil siya ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangka sa national budget. Dati na niyang itinanggi ang mga paratang sa kanya. November 2025 naman nang maglabas ng mga serye ng video si Ko kung saan idinawit niya sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa budget insertions. Kapatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Itinanggi na yan noon ng Pangulo at ng dating House Speaker. Nitong nakaraang pagdinig sa Sandigan Bayan, isiniwalat ng Anti-Money Laundering Council investigator na aabot sa 802 million pesos ang natanggap ni Ko sa pamamagitan ng mga check deposit mula sa kumpanyang SunWest Incorporated mula 2019 hanggang 2025. Ayon sa prosecution, mapapagtibay ng mga financial transactions at bank records na beneficial owner si Ko dahil siya ay nakikinabang pa rin sa mga kontrata na nakuha ng SunWest sa DPWH. Ito ay kahit pa sinabi ni Ko na matagal na siyang nag-divest umano ng kanyang shares sa SunWest noong 2019 kung kailan siya naging kongresista. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.